Jeff, sa pag-welcome sa amin dito sa bahay at sa loop mo. Ayun, si Boss Jeff pala yung most recommend, no? na magkalapatids dito sa Pinamalayan. Siya ang maraming nagtag kay Boss Jeff. Maraming fans talaga. Ayun. Boss, kailan ka nagsimula mag-alaga ng kalapati? Yun nga. Since 2015. 2000 ano pa? 2010 yan. Anong club yun, boss? Yun yung PRPC pa noon ni kay Sir Jason. Tapos SSRPC noon. At saka may OMFC pa noon. Tapos bukod pa yung OMFC ngayon. Ayun. Bali yung PRPC yung Pinamalayan, no? Pinamalayan Racing Pigeon Club. Ayan. Bakit ka nahilig sa pag-alaga ng kalapati, boss? So yun nga. Kaya naman ako nahilig sa pag-aalaga ng kalapati. Kasi yung mga barkada ko, nakikita ko na lagi silang pumupunta nga doon sa may gas station dyan, sa may triangle. So ang dami laging tao na naglo-load. So nainggan niya ako na bakit itong mga, akala ko pambata lang itong mga kalapati. Ba't itong mga matatanda na doon? So yun, nainggan niya ako na mag-produce din ng kalapate para panimula. Pero boss, di ba nagsasabong ka? Anong pagkakaiba nun? So yun nga, nagsasabong ako, nagpapasabong. So ang pagkaalam nyo ba, ang pagkakaiba, sobrang laki. Sobrang laki ng pagkakaiba ng pagkakalapate doon sa pagsasabong. Kasi yung pagsasabong, pag nanalo ka, tahimik ka lang, nakaganon ka lang. Siyempre, unlike doon sa pagkakalapate natin, na talagang pag nanalo ka sa kalapate, nag-champion ka, doon yung lumalabas yung ng pagiging bata. Halos tatalon-talon ka pa, yan, champion sa manok, hindi mo magagawa yun. Simple ka lang. Pero yung kasiyahan ng pagiging sa pagkakalapate at pagkakaiba ng pagkakalapate sa pagmamanok ay sobrang laki. Ayan, Boss Jeff, di ba si Boss Jeff kasi ay isang negosyante rin, no? Ano nga, boss, yung iyong negosyo ba? So yun, yung vlog. So yun, sa natin, may negosyo tayo na nagsimula ako sa lechong manok. Yan. So yun yung JDM lechon manok. Na ngayon ay nagkaroon na tayo ng JDM inasal. So yun yung pinagkakabalahan ko ngayon at ika nga yung hilig sa pag-iibon ay parang naging na lang hobby. Naging anti-stress na lang yun. Na kapag minsan ay hindi rin na-stress ako dahil minsan nakakatulog ako, napapasarap ang tulog, nakakalimutan ko na ako nga pala ay may laban. So yun. Ayan, saan yung mga sir, location ng JDM Inasal? So, yung JDM Inasal natin, meron tayo sa Gloria. So, Gloria, sa bayan, sa Pinamalayan. Meron naman tayong mga lechonan sa Socorro, sa Pinamalayan, dito sa amin sa Pinamalayan. And then, yun, kung gusto nyo pumunta sa JDM, punta lang kayo sa lahat ng JDM. JDM. Yan, masarap ang lechong manok doon. Yung original. May shawarma din tayo dyan. Ayun, boss, paano mo pinapagsabay yung, kasi ako din may negosyo din. Parang ang hirap pa ipagsabay yung yung anti-stress nga natin. Paano yung proseso mo sa ganun? So yun, sabi ko nga sa'yo, katulad nung bago kayo pumunta dito, nakita nyo naman tayo na doon pa nagmamari. Busy. Kaya sabi ko, doon muna kayo sa komisari pumunta sa may Abada para intayin ako saglit kasi nagmamarinate pa ako ng manok. So napapagsabay ko rin naman yan kasi may iba yung prepare ng pagkain nung mga ibon ko at saka sa pagpapakain sa gabi. Kasi sa hapon, busy ako noon. Sa alas 3 hanggang alas 9 ng gabi, busy ako noon doon sa labas sa ating mga pwesto. And then, kaya yung kalapati ko, pinapakain ko yan talagang alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi, or hanggang alas 12. Basta yun yung pagpapakain ko talaga, na routine ko na araw-araw. And then sa umaga naman, paggising ko, so hindi ko pa rin pinapakain yan. Katulad yun, anong oras na? Alas 11 na. So hindi ko pa rin napakain yan. Ang kain yan mamaya pang alas 12.
So yun. Kaya napapagsabay-sabay ko pa rin yung aking gawain sa negosyo at nagiging at hilig naman sa pagkakalapate. Ayun. So yun, napapagsabay-sabay natin. Idol to si Sir Jeff sa negosyo at kalapate. Siyempre, bago tayo sir pumunta sa sa ating bisyo o hilig. Siyempre, unahin muna natin yung yung ating negosyo para sa pamilya. Yan. Ayun, Boss Jeff, ano yung pinakang memorable na race mo or nangyari doon sa pag-race mo ng kalapate? Ayan. So, ang pinakang memorable race ko ay yung nag-champion ako sir ng overall champion buong Oriental Mindoro na tayo ay lumiban pa ng nung maglo-load tayo ng ibon ay lumiban pa ng baha. Ng baha sa nauhan dahil para ma-load lang yung kalapate. Ano yung La Union? Yung La Union. La Union yan. Combined race yan. Combined race ng buong Oriental Mindoro. So tayo yung kauna-unahang nag-champion dyan. At yun nga. So napaka-bless sa akin yan siyempre. Biruin mo lahat ng mga panser dito sa Oriental Mindoro. Ibo natin ang napasama or nag-champion dun sa race na yun. Na-picture din doon si Boss sa Alagang Magaling. Sa Alagang Magaling. Sa TV. Sa TV, sa ABS-CBN Channel 5. Pwede nyo pong mapanood yun para maibalik or kung ano yung mga nangyari noon, makikita nyo po yun o mapapanood. Alagang Magaling. Alagang Magaling. Ayun Boss, sa breeding naman tayo. Ngayon, sasali kayo sa OLR. First time mo ba sa OLR ngayon? So, second time na po sir. Kasi nung first time namin sa OLR, kami ni Sir Jason, ika nga sa OLR. So, medyo sumabay din naman yung ibon natin. So, nagka-premyo din tayo. Kaso, yung pinang-entry natin doon, medyo kulang pa nga din lang sa naging premyo. Almost ang pinang-entry ko doon, nasa 25,000. Ang naging premyo ko lang ata ay nasa 20,000. At least may nakuha. At least may nakuha tayo na premyo doon sa OLR. Sa daming naglaro doon, sir. Ayun, napasama tayo. Ayun, sa breeding ngayon, kasi masali ata kayo sa Alegre One Race. Anong preparation niyo sa breeding? So, yun, ay talagang ika nga, so, siyempre, tayo from day, sasabak tayo sa mga magagaling na mag-iibon, madaming magagaling na may international ata yan, sir. So lalaban tayo, isa-laban natin yung ating Pang-Mindoro. Pang-Mindoro lang. So titingnan natin kung makakasabay sila dun sa labanan na yon. So ang preparasyon kong ginawa diyan ay yung pumili ako ng mga piyesa ko na gagamitin para sa ganun ay kahit papaano baka makasabay lang sa kanila. So ang gagamitin natin piyesa dyan sir ay yung lahi na rin ng mga nag-champion ko ng La Union at Iloilo. So si Manila Boy andun. So matitingnan nyo yung anak ni Manila Boy. Sa OLR. Sa OLR. Abangan natin yung anak ni Manila Boy. Titingnan natin kung anong gagawin sa labanan ng OLR. Babalik tayo dito pag nag-champion na. Hindi mag-champion basta bumahagi lang siya or makatapos lang. Sir, masaya na ako. Yan, bali yung una, pairing ka. Anong pagkakaiba ng pairing ng, di ba magmamano ka naman sa breeding ng kalapate? Mostly kasi sa kalapate, di ba, yung kung ano yung history ng mga ibon, dun ka nagbe-base at sa bloodline. So, actually, ang bloodline naman talaga ng kalapate ko, ako na lahat sir ang nag-build. Nag-build lahat. Kasi nagsimula ako sa pairing ng Taiwan birds, yung sa BX namin. So, yun nga yung pinagsimulan ko na binili ko dun sa kay Paren Darren na may madami silang Taiwan nun. Bumahagi ako ng dalawa. So, doon ako nagsimula doon sa pagpapalapot ng dugo na yung anak nun, pag lumayo ng 30 kilometers, breed ko na yun. Pag yung magiging anak nun, lumayo ng 70 kilometers, breed ko na yun. Yung anak ulit nun, lumayo ng 80 kilometers, breed ko na yun. So, doon na nagsimula yung aking pag-breed sa kalapate.
kalapate. Panimula, kasi hindi naman natin masasabi na pag ikaw ay nagkalapate ngayon, mag-champion ka na. Hindi. Bibihira, siguro 20% o 10% Wala pa. siguro. Wala pa, no? Kasi marami ng kalaban. Magagaling. Magagaling na mga mga kalapatids natin. No? Ayan po, ano naman vitamins? Nakita ko doon, talaga nakalista. Nakalista yung mga vitamins doon sa taas eh. Ano yan, talagang mula noon, yun na yung ginagamit mo. So yung may mga vitamins ako doon kasi makalimutin din ako. Kaya minsan sinusulat ko. Pero actually yung mga nakasulat doon, hindi ko na rin nasusunod kasi depende pa rin doon sa sitwasyon ng ibon ko na kapag dumadating. So kung check mo pa rin yan. Pero mga vitamins natin, usually mga simple lang, kung ano-ano, mga L-carne, yung mga ganyan, yung mga ideal, yung mga gano'n. Tapos, may glucose. Pero nagpa-flashing ka din? Oo. Siyempre, flashing mo muna yun, or nagamit ko lang ng mga pag-flashing, hindi halimbawa, mga doksi-doksilak. Yun lang. Pero nagpupurgahan ng ibon? Pupurga din ako ng ibon. So, ako naman, hindi masyado nagpupurga. Kasi yung ibon ko naman, hindi naman siya nasa baba, kasi nasa taas siya. Kaya wala siya masyadong doon sa herbal, gumagamit ka ba ng mga herbal? So sa herbal, hindi po ako sir nakakasubok ng mga herbal. Talagang Hindi talaga. Doon lang talaga ako nakapokus sa mga binibili na mga pangkalapati lang talaga. Ay ngayon, preparation namin kasi natin sa SDR, ano yung malapit na yung karera eh? Ano yung preparation mo? Araw-araw na to? Araw-araw din naman. Kasi ako, ang preparasyon ko talaga sa pagkakalapate o sa derby, ang ginagawa ko, sinasama ko lagi sir sa sasakyan. Sa sasakyan ng club. Sa training? Sa training. Puro sasakyan lang ako. Kasi bibihira akong mag-self-training. Kasi busy. Kasi hindi man sir sa busy, diskarte pa rin. Sasabihin pa rin natin doon sa mga kalapatids natin na yun yung isang advantage na kapag yung mga warriors natin isinama natin sa track. So yung environment niya, yung environment dun sa loob ng sasakyan, na-adapt niya, na masasanay siya. Kaya bago pa lang, bata pa lang si kalapati natin, yung warriors natin, at isanayin na natin na makipagsiksikan, yung init, yung makaramdam sila ng init dun sa loob, sanayin na natin. Doon mo malalaman kung sino malakas. Ngayon, kung sinong hindi tumagal doon, mahina. Kaya ngayon, madami tayong mga kalapatids, madaming ibon. So, hindi nila sinasama yon. Yun ang magiging advantage ni Juan na iisang ibon o limang ibon pero lagi nasa track. Na laging nasa track. Kaya yung iba, yun yung talagang advantage natin. Kaya yung iba na binibaby na yung mga ibon, hindi ako masyadong doon. Ayun, kung ganun, sir, yung lagi mo nilalagay sa club, ano yung, di ba, mostly may sakit doon eh. Makakuha ng sakit. Ano yung pang-flashing mo doon? So, pagdating? Depende naman sir, basta ako may doxilak din lagi ako. Doxilak ang number 1, napaka-tested sa akin yan. Kahit sa mga may sipon sir, basta lagyan ko ng doxilak, ihiwalay ko 1 eye cold. Hihiwalay ko lang yan. Mga ilang araw yan? Sir, mga 2 to 3 days. Okay. Ibaba mo lang siya sa isang lugar na malamig, tapos ang iinumin niya lang yung doxilak powder, gamot. Okay na yon, bibihira. Siguro, doon sa 10% na nilagay ko, siguro 1% lang hindi gumaling. Di. Pero nagba-vaccine kayo? Yung sa vaccine, hindi rin ako masyado sa vaccine. Kasi yung vaccine, alam nyo ba, kung yung mga vaccine, hindi ako masyado. Hindi ako masyado sa vaccine. Basta malinis ang kulungan, tapos malinis ang painuman. So, patuka, bibihirang tamaan ng sakit yan. O kung tamaan man ng sakit, di saka na lang tayo kasi yung sakit naman sir talaga, andyan na talaga. Kaya nga sabi sinasabi mo kanina doon sa training natin, na kapag isinama natin doon sa loob ng track, yung ibon,
doon na nila, pag mahina ang resistensya talaga ng ibon at hindi sanay sila na sumama doon sa madaming ibon, doon sila magkakasakit. Kaya kailangan, bata pa lang o bago pa man yung training, sama mo na ng isama sa marami. Ayun, magandang, bago yun. Yun. Kahit doon sa ibang vlog, hindi man na, Sama mo na. Dito lang. Subok ko na yun nung tayo pa, nauna pa tayo sa PRPC. Palibasa, libre naman talaga. Libre naman yung training. Kahit ilang ibon, ilagay ko doon. Yun talaga. Kailangan talaga mag-training. Advantage yun sa training. Ano yung first training talaga, ilalagay mo na. First training, lagay mo na yun doon. Kung sinong mawala, huwag mo na pang hinayangan. Huwag mo hanapin. Kasi pag nawala yun, hindi talaga para sa iyo. Para sa kanila na yun. Yun yung best advice ni Boss ngayon sa preparation natin sa SDR. Ayun, ang ibon mo ba, Boss, may nilalaro kang pang SDR o pang NDR o yun lang din yun? Magkaiba. Basta may pang north, may ibon ako talaga na pang north at saka pang south. Pero katulad ni Manila Boy, yung si Manila Boy, ang anak niya kahit saan ko naman talaga gamitin. North, south. Kasi tested na talaga yung lahi nun. So, ngayon, ilan yung breeder mo dyan? Maunti lang din, no? So, hindi ako masyadong nagdadami ng breeder, sir. Kasi, parang napansin ko parang hindi ka nag-i-stock, no? Hindi. Actually, ang breeder ko lang yan. Kung sino yung finisher ko, kung sino yung mga champion ko, yun yung breeder ko. Wala akong breeder o wala akong nagiging breeder na hindi naka-align sa iyo. Hindi naka-align sa akin. Hindi ka nag-acquire din sa iba? Hindi. Dito lang din talaga. Kasi, yun nga, lahat nga ng basta, kung mag-acquire man ako sa iba, may nagustuhan man akong katulad ng red bar, nagustuhan ko. Siyempre, wala pa akong red bar. Ang ginagawa ko, sir, Increase pa rin ako doon sa lahi ng akin. Para pagtagal, yun na rin magiging resulta. Ayun, thank you Sir Jeff sa advice amin and pag-welcome din dito sa loop mo. Pasensya na rin sa abala, alam mo na busy ka. And ikaw yung number 1 kasing recommend ng mga taga Mindoro. Dahil ka ma-shoutout eh. Sige mo ba? Abati muna ako sa mga fanciers dito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa mga tropa ko, shoutout ko daw si Dieter.